Po sa ating mga subscribers and random viewers na naligaw sa ating channel. Meron tayong napakainit na chismis. Hindi man chismis, na scoop. So celebrity scoop. Ito po, kitang-kita nyo na po from Lionheart TV. Yan. Sashna Laparan, kinumpirmang hiwalay na sila ng boyfriend niya na si Mark Pascual. Opisyal na ngang nagwakas ang 3 taong relasyon ni Sashna Laparan at Mark Pascual. Sa isang emosyonal na Facebook post, nagpasalamat si Sashna sa lahat ng masasayang alaala, pagmamahal at suporta na ibinigay ni Mark sa loob ng kanilang relasyon. Gayunpaman, sinabi rin niyang hindi na niya kayang tiisin ang mga betrayal at sakit na kanyang naranasan, dahilan upang piliin niyang tapusin ang kanilang pagsasama. Sa huli, inamin din ni Sashna na nais niyang makabangon at magsimulang muli kahit wala na si Mark sa kanyang tabi. Yan, nakakalungkot po yung ating balita ngayong araw na ito. At actually parang kahapon pa to na post, na confirm. So atin lang pong itatakel dito ng slide sa ating channel. So ito pong sikat na influencer na si Sashna Lapara, nagpost po siya sa kanyang Facebook page. At doon po niya inilahad yung mga kanyang saloobin sa kanilang breakup po ng kanyang 3-year boyfriend na si Mark Pascual. So, atin pong basahin. Nakakuha po tayo ng screenshot na talagang sumabog sa Facebook kahapon. Ngayon lang po natin na-cover. Pero anyway, ito po ay para sa mga hindi updated. Si Sashna Laparan po, ito po ay parang celebrity, influencer siya na naging artista na din. At naging controversial din po sila ng kanyang asawa. At parang ilang beses na rin siya na-betray ng kanyang mga kasama sa trabaho. So ito po yung post niya ni Miss Sashna Laparan. Nakatag dito yung kanyang boyfriend, Mark Pascual. Salamat sa 3 years. Sa lahat ng happy memories, sa pag-aalaga mo at sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Hindi ko madedenay na minahal mo talaga ako ng sobra. Hindi ko makakalimutan kung paano mo ako inalagaan, yung pagpupunas mo ng pawis ko tuwing nasa event ako, pagbibigay mo ng tubig bago ako matulog, pagmamasahe mo ng paa at likod ko kapag sumasakit, at yung pag-drive mo sa akin araw-araw kahit gaano pa kahaba ang biyahe. Hindi ko rin makakalimutan yung pagtulong mo sa mga business ko kasi ayaw mong nakikita akong nai-stress. Yung consistent mong pagbibigay sa akin ng flowers every month na ikaw lang ang nakagawa nun. Lahat ng ginagawa mo para lang maging okay yung mood ko at mapasaya ako. Alam kong ibinigay mo lahat ng kaya mong ibigay sa loob ng 3 years. Simula nung naging partner kita, mas natutunan kong mahalin ang sarili ko. Ang daming blessings na dumating at ang dami kong na-achieve dahil lagi kang nandyan para suportahan ako. Thank you sa 3 taon ng walang sawang suporta. Thank you sa pag-push sa akin na gawin yung mga bagay na akala ko hindi ko kaya. Napakalaki ng naging impact mo sa pagkatao ko bilang Sashna. Dahil sa iyo, naranasan ko kung paano pala mahalin ng sobra. Pero sorry kung kailangan ko ng sumuko ngayon. Sorry kung hindi na kita kayang hintayin. Hindi ko na kaya yung mga betrayal at yung pain every time may nalalaman ako. Yung 50 million pesos na utang mo sa akin at sa pamilya ko, wag mo nang bayaran. Tulong ko na yun sa'yo para magkaroon ka ng chance na makapagsimula ulit. Gusto kong bumangon ka ulit kahit wala na ako sa tabi mo. Alam ko kung gaano ka lumaban para sa akin. Ilang beses mong sinabi na ako yung dahilan kung bakit ka nagpapatuloy. Pero ngayon, sana lumaban ka naman para sa sarili mo. Alam kong kaya mo at naniniwala akong babangon ka ulit. Sorry kung nakapagod ako. Sorry kung kailangan ko na piliin ang sarili ko. Baby, please always remember na kaya mo. Hindi pa tapos ang buhay. Marami pang pagkakataon para bumangon at magsimula ulit. Kasi ako, kahit gaano kahirap, kinakaya ko pa rin. Sa mga investors ni Jed at sa mga nagpahiram sa kanya, gusto ko lang linawin na wala akong napakinabangan kahit piso. May mga desisyon siyang ginawa na kahit ako hindi ko na rin maintindihan at wala akong kaalam-alam. Pero alam ko at naniniwala pa rin ako na balang araw maayos niya ang lahat. Thank you for everything.
Lord, nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Gusto ko lang naman ng pure at genuine happiness. Ikaw na po ang bahala. So yun po ang makawarak pusong open letter ni Miss Sash na Laparan sa kanyang boyfriend, 3-year boyfriend na si Mark Pascual aka Jed. Siya yata si Jed. So yun, grabe no. Parang dito sa kanyang open letter na to, parang sinabi niya na kung gaano niya kamahal din si Mark at kung paano naging espesyal siya ang isa't isa sa 3 taong relasyon, pero may mga ginagawa pala itong boyfriend niya na talagang di daw maintindihan ni Sash na. At ang pagkakasabi nga sa mga balita ay may mga investment or business deals daw itong boyfriend niya na nakapag-accumulate ng maraming pera, tapos natunaw, nawala, na-liquidate. Hindi ko alam kung ito yung nakita ko ng isang araw na parang sa crypto daw yun sa crypto. May nabasa ako ng isang araw sa newsfeed ko na hindi ko alam kung related dito, pero parang alam ko malakas yung kutob ko na about crypto po ito, na may nabanggit doon na 150 million pesos yung nasunog. Feeling ko trading to or investment sa crypto, magkaiba kasi yun So aamin ako sa inyo, ako ay crypto investor din ako. So talagang kakaiba yung naging takbo ng crypto nitong huling cycle. Hindi katulad ng mga nakaraang cycle na talagang maraming pumaldo, maraming natalo nitong cycle na to, na akala nila lilipad pa yung mga investment nila. So maraming hindi nakabawi. Ang dami naghihintay ng tinatawag na altcoin season, na kung saan nagta times 10, nagta times 20, nagta times 50, nagta times 100. Talagang matutunaw ang mukha mo sa sobrang laki ng balik ng investment mo kapag altcoin season. So hindi nangyari yon nitong nakaraang altcoin season. Talagang dumiretso ng bumagsak. So posibleng ito yung naging dahilan kung ito nga yung related sa crypto, 150 million pesos ang na-liquidate. Sabi nga nung isa, yung 150 million pesos, ilagay mo lang yan sa isang kahit mabagal na investment, kikita yan ng magkano, ilang milyon. Passively, walang kahirap-hirap, So yun, para nga naman daw sa kanyang peace of mind, at ayaw na din ni Miss Sash na Laparan nung tawag doon, nung more betrayal in her life, she decided to let go itong kanyang pinakamamahal na boyfriend na partner. So daman-daman mo yung sakit sa letter ni Miss Sash na, At sa huli, pinagpasa Diyos niya na lang yung healing niya para sa sarili niya at yung healing ng kanyang boyfriend. At yun, sabi pa nga niya, yung mga parang minention din niya yung mga investors ni Jed, na kanyang boyfriend ni Sir Mark yata yon, na sana daw maunawaan nila yung mga investors na wala siyang napakinabangan doon sa mga nalusaw na perang investment. So wala siyang kinalaman. And sabi pa nga niya, hindi naman daw talaga niya may mga desisyon siyang ginawa na kahit daw si Sash na hindi rin niya maintindihan at walang kaalam-alam. So hindi natin alam kung ano nangyari dito, kung ito ba ay na parang na naging impulsive, nagtuloy-tuloy yung kanyang, kung ano man yung kanyang business strategy na hindi niya alam, pabulusok na, downfall na, papunta ng failure. So pero tuloy-tuloy pa din yung agos ng investment, So kaya nag-accumulate siguro ng ganito kalaki. At sabi nga niya, na-mention din niya dito na meron pala itong 50 million pesos na utang and the family, pero sabi nga ni Miss Sash na ganito kabuti yung loob pala nitong si Miss Sash na, wag mo nang
bayaran yung 50 million pesos, no? Parang 50k lang. Parang 500,000 pesos lang, no? Yung 500,000 pesos niya, parang napakasakit na, no? Yung 50k, siyempre, baka sobrang yaman talaga ni, ni Miss Sash na. Sa dami naman ng, nito, mga projects, businesses din siguro, no? So, and ang nakakatuwa dito sa scoop na to, a day before, bago nag-post si Miss Sash na, itong pambansang Marites, may pasabog. Sabi niya nung isang araw, bago tong pasabog ni Miss Sash na laparan, itong si Christian Albert Gasa, sabi niya dun sa kanyang post nung isang araw, bago to mangyari, na naginip ako kanina habang nasa aeroplano, hiwalay na daw si Sash na at ang jowa niya. So yun nga, nagkatotoo ang panaginip ni Christian Albert Gasa, Sian Gasa. Joke lang. Siyempre alam niya to, napakaraming source lagi nitong si Sian Gasa. So yun, kaya i-follow niyo na si Sian Gasa. Talagang bago sumabog ang mga issue, andyan na yung meron na agad yung mga parinig. So anyway, we hope for the best for Miss Sash na laparan. And sana din maka-recover din tong jowa niya. And sana ay may malaking matutunan itong si Sir Mark Pascual sa kanyang mga naging business endeavors, investment endeavors. Sana maka-recover siya, Nasa bottom na siya ngayon, so there's no way but to go up again, Ang tanong lang, paano mo mababayaran yung mga ganong kalaking pera. So, tingnan natin. Mukhang maganda naman yung parating na next bull market sa crypto. So, yun na lang. Ingat na lang tayo sa mga altcoin, lalo na yung mga other coins na ika nga ay walang masyadong value, Yun. So, stick tayo sa Bitcoin. Yun lang. So, and to Miss Sash na laparan, sana maging okay ka din, and sana makarecover ka, and we know that you are a good person from this letter. Ang pinakita mo dito kung gaano kabuti yung loob mo, bukod sa napakaganda mong babae, talagang kitang-kita mo rin yung forgiveness, yung appreciation. Nakakatuwa itong si Miss Sash na laparan, and hope you will be able to bounce back from this challenge in your life, So tingnan natin kung anong mga pwedeng mangyari sa mga susunod na araw, and sana maging okay din ang lahat, sabi nga ni Kuya Kim, ang buhay ay weather lang yan. So, kayo, anong masasabi nyo dito sa ating scoop ngayong araw na to? Yan. Kung ikaw si Sash na, mahal mo yung boyfriend mo, nagmamahalan kayo, tapos ganito, binetray ka. May mga ginagawa palang mga monkey business. Bibitawan mo ba yung boyfriend mo? O sasamahan mo siya through thick and thin? Yan. Comment nga kayo, guys. And don't forget to like and subscribe, and hit yung notification bell. May ganun pa ba? Para updated tayo sa mga chika-chika, Yan, yun lang po, and happy Sunday everyone.